Ay, ako rin po hindi kontento. Ako po yung number one na oposisyon, ano? Lalo na po yung mga dating naging desisyon ng ating Pangulo. Ako po talaga naguguluhan sa mga nangyayari. Pero ito pong nangyari ngayon, parang para sa akin naman, hindi naman tayo fair. Parang hindi naman niya kasalanan to. Hindi naman siya ang nag-utos na kay Trump na bombahin mo yung Iran. At hindi naman din siya ang nagsabi doon sa mga oligarko ng langis na itaas niyo yung langis. Parang unfair naman na gang up tayo sa kanya. May mga pagkakataon na dapat din ay alam natin ang katotohanan. Ang presidente natin, hindi niya po ligaw siya diyan sa nangyaring atake. Katulad po ng presidente ng UK, Prime Minister ng UK, ang Spanish Prime Minister at iba pang mga bansa, nagulat din sa ginawa ni Presidente Trump. So, sa usapin ng ginera yung ginera yung Iran, walang kinalaman si Presidente Bongbong po doon. So, alisin natin siya doon. Yung pagtaas ng langis, hindi din po siya kasama dyan. Kasi may batas eh. Yung batas po ng oil regulation ang nagpataas ng mga presyo dahil yung batas na yon sinasabi na wala nang makagawa ang gobyerno kung gustong itaas ng mga oligarko ng langis. Pero meron isang dapat na tandaan at nakita ko naman na na-realize na yon ng ating Pangulo na masyado kasi siyang nag-concentrate doon sa military build-up eh. Hindi siya nag-concentrate sa economic build-up natin. Dapat doon po tayo ngayon. At ngayon, mukhang doon na tayo. Di ba, sinabi naman niya na ang direksyon natin maiiba na. So, magandang balita po yun. Yung akin, pag merong palpak, banatan natin. Oposisyon tayo eh. Pag meron namang mabuti, purihin naman natin. Hindi naman ibig sabihin, da-down mo yung tao. Ako ini-encourage ko ang Pangulo ngayon na gawin niya yung sinabi niya. Papayag ba yung Malaysia na kunin ng Pilipinas ito? Sa matagal na panahon, yan talaga'y pinagtatalunan na. Pero ang nakikita po ninyo, sa pamamagitan ng pag-uusap pa rin, dialogo pa rin with Malaysia, ay makiklaim natin itong Sabah. Opo, alam niyo po, ako po alam naman po ng lahat na ako po ay Muslim. Ang mga kapatid po natin sa Malaysia ay Muslim din. At alam din naman po natin na ang magkakamag-anak, ang mga nasa Sabah at ang mga nasa Sulu. Oo, ano po yan eh. Relatives. Opo, at hanggang sa mga panahon nito ay may trade po dyan na nangyayari. Yan po tunay na nagaganap. So wala pong away dyan. Ang kailangan lang natin ay pag-uusap. Buksan ang dormant claim. Ibig sabihin po ng dormant, hindi natin kasi hinayaan nating matulog eh. Bubuksan lang po natin. Bubuksan. At saka willing din ho kayo, bukas kayo na pwedeng kayo mismo manguna. Oo po. Dapat akong kasama dyan. Kasi kaibigan ko yung mga Malaysian. Ang Malaysian ambassador ay best friend ko. Opo. Kasi hindi po away ang gusto natin eh. Ang gusto natin kumbaga, Britain tayo eh. Tayo yung magkakamag-anak eh. Buhayin natin yun. At alam ko hindi madamot ng Malaysia. Hindi po madamot na bansa yan. Hindi po tayo mahihirapang makipag-usap. Opo, Senator, ASEAN chairman po tayo ngayong taon na ito. At tingin po ba ninyo, dapat munang, para makatipid, di muna tayo mag-host o gamitin natin itong pagkakataon bilang ASEAN chairman na makipagkaibigan nga, maghanap ng supply ng langis para sa interes na nakararaming Pilipino? Napakaganda po ng inyong mungkahi. Kung ako po ang tatanungin, meron po mga pagkakataon na dapat tayong magtipid. Meron po mga pagkakataon na kailangan din po tayong mamuhunan. Ito po yung mga pagkakataon na hindi natin po dapat ito i-cancel. Kasi ito po yung pagkakataon na makipag-usap po tayo ng derechahan doon sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Nakasama po tayong nagtatag. Tandaan po natin, Hindi po maganda na kasama tayong nagtatag ng ASEAN, bigla tayong magka-cancel. Siguro, ang pinakamaganda po niyan, at ginagawa din yan, lalo Singapore, number 1 yan na mahilig tali ng kanilang sintron. Ipakita natin na ang Pilipinas, bagamat siya ang host, kailangan
iparamdam natin na nagtali tayo ng sintron. Hindi natin dapat i-cancel, pero mararamdaman nila kasi may mga ano diyan eh. May mga alam mo na, medyo yung mga bagay na hindi naman kailangan i-cancel. May mga pasyal-pasyal diyan, boss. Eh. Ano na 'yon? Puro meeting lang siguro. Oo. Oh, so far, Senator, sa assessment po ninyo sa ginagawang hakbang ng gobyerno laban po dito sa krisis po natin, meron din kayong latest statement na nagpapahayag po kayo ng suporta pa rin sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kabilangan ng kabilang mga batikos laban sa kanyang pamamahala. Ano ba yung hugot po ninyo dito? Bakit nasabi po ninyo ito sa kabilangan ng mga ilan sa ating mga kababayan? Marami sa ating mga kababayan ay talagang hindi po kontento sa ginagawa po ng Pangulo. Ay, ako rin po hindi kontento. Ako po yung number one na oposisyon. Ano? Lalo na po yung mga dating naging desisyon ng ating Pangulo. Ako po talaga naguguluhan sa mga nangyayari. Pero ito pong nangyari ngayon, parang para sa akin naman, hindi naman tayo fair. Parang hindi naman niya kasalanan to. Hindi naman siya ang nag-utos na kay Trump na bombahin mo yung Iran. At hindi naman din siya ang nagsabi doon sa mga oligarko ng langis na itaas niyo yung langis. Parang unfair naman na gang up tayo sa kanya. May mga pagkakataon na dapat din ay alam natin ang katotohanan. Ang presidente natin, hindi niya po ligaw siya diyan sa nangyaring atake. Katulad po ng presidente ng UK, Prime Minister ng UK, ang Spanish Prime Minister at iba pang mga bansa, nagulat din sa ginawa ni Presidente Trump. So, sa usapin ng ginera yung ginera yung Iran, walang kinalaman si Presidente Bongbong po doon. So, alisin natin siya doon. Yung pagtaas ng langis, hindi din po siya kasama dyan. Kasi may batas eh. Yung batas po ng oil regulation ang nagpataas ng mga presyo dahil yung batas na yon sinasabi na wala nang magagawa ang gobyerno kung gustong itaas ng mga oligarko ng langis. Pero, meron isang dapat na tandaan. At nakita ko naman na na-realize na yon ng ating Pangulo na masyado kasi siyang nag-concentrate doon sa military build-up eh. Hindi siya nag-concentrate sa economic build-up natin. Dapat doon po tayo ngayon. At ngayon, mukhang doon na tayo. Di ba, sinabi naman niya na ang direksyon natin maiiba na. So, magandang balita po yon. Yung akin, pag merong palpak, ibanatan natin. Oposisyon tayo eh. Pag meron namang mabuti, purihin naman natin. Hindi naman ibig sabihin, down mo yung tao. Ako ini-encourage ko ang Pangulo ngayon na gawin niya yung sinabi niya. Opo, at lalo na kanina, yung nagbigay po ng kanyang President's address ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Umaabot na lamang sa 45 days yung supply natin ng langis at nagpapatuloy po ang kanilang pag-uusap doon sa mga bansang posible nating pagkukunan ng source. At kabilang na nga dyan ang China, yung Brunei, Korea, at iba pang mga bansang nabanggit, Senator. So, papaano po ninyo maipapabahagi sa ating mga kababayan na hindi dapat magpanik kahit 45 days na lamang yung supply ng langis po natin at patuloy ang kanilang paghanap? Wala po kasing mangyayari pag nagpanik tayo, lalo tayong magkakagulo. Yan din po ang gusto ng mga kalaban natin, chaos. Alam nyo, maraming lalo na yung mga komunista, gusto nila yan. Magkaroon tayo ng chaos. Pero wag ho natin yan ibigay. Ang masasabi ko lang po sa inyo, mga mahal kong kababayan, bagamat sinabi ng ating Pangulo na 45 days, pero ito pong nangyari na to. Para pong nung pandemic, di ba? Naalala nyo po nung pandemic, taon ang ating binuno. Ito pong nangyari na ito, hindi po ito pag natapos. Halimbawa lang po, nagkaroon ng milagro at ating pinakinggan tayo ng Iran at ng Israel at ng Amerika na nagkaroon ng peace talks, nagkaroon ng ceasefire. Hindi din po kaagad na babalik ang mga presyo, ha? Opo, hindi po ganyan ang sitwasyon, ano? Tandaan po natin,
itong mga huling araw, nagkalusuban ng mga energy installations sa Gulf. Ibig sabihin, tinira na yung mga oil, yung mga gas, yung mga energy installation ng Gulf countries, including Iran and Israel. Matagal po epekto niyan. Hindi po yan wasak ngayon, bukas gawa na. Hindi po yan, matagal po yan. Siguro, ang projected nga po dyan, 6 months ang pinakamabilis. So, ibig sabihin, mga kababayan, huwag po tayong mag-hope sa isang bagay na hopeless. Ano po yung ibig kong sabihin? Hindi po after 45 days magkakaroon na tayo uli ng maraming supply. Hindi po ganon. Ang bansa natin sa oras na to, ang ating administrasyon, kailangan humanap ng kukunan niya ngayon. Kaya po pumapasok ang Russia at ang China. Opo, yan po ang tunay na sitwasyon. Opo. Yung sinasabing 45 days, yan po yung stock. Stock, yes. Pagkatapos po noon, wag niyo pong asahan, diyan po kasi sa Strait of Hormuz, ang pinapayagan lang po ngayon diyan dumaan, China. Yan lang po. Kasi ang Russia, may sarili po yan. May sarili silang daanan, may sarili silang langis. Yung pong sa Gulf, diyan po nang gagaling. At dumadaan po diyan ng China lang. Kung ang China magsusupply sa atin, shortcut, mas maganda. Opo, malapit. Siguro, ibig sabihin nun, kung ituturing tayong kaibigan ng China, katulad noong pandemic na itinuring tayong kaibigan, hindi tayo siningil. Binigyan nga tayo ng libreng mga Bakuna. vaccine. Tayo nga una, sir, eh. At murang vaccine. So, kung tayo talaga ay tatanggapin ng China bilang kaibigan nila, inshallah, God willing, hindi din nila tayo bebentahan ng mahal na langis. Katulad nung ginawa nila noong pandemic na hindi nila tayo binentahan. Binigyan pa tayo ng libre na vaccine. At yun po ang magpapababa ng presyo. Kasi po sa ngayon, ang gusto natin ay bumaba ang presyo ng langis. Yun po ang number 1 nating gustong mangyari. Kasi pag yan po ang bumaba, ibig sabihin, bababa lahat ang presyo. Kapag bumaba lahat ng presyo, kakalma tayo. Kaya po ang ginagawa ng ating gobyerno, na administrasyon, ay kumausap na ng mga bansang pwedeng mag-supply sa atin ng langis para magkaroon po tayo ng sapat na langis sa murang halaga. Sigurado po pag China, mura yon, inshallah. Ang Malaysia, sigurado, mura yon. Kapitbahay natin. Kapitbahay lang po natin. Yan po yung mga number 1 na leksyon sa atin na kung meron tayo dapat magandang relasyon sa kapitbahay po. Di ba? Yan naman ang nasa Biblia. Nandun na nasa Quran. Gandahan mo ang relasyon mo sa kapitbahay mo.